Bago tayo magsimula sa ating istorya, sandali lang, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, pinagdurugtong tayo ng isang kwentong may kirot, pag-asa at mga pangyayaring pwedeng mangyari sa totoong buhay. At ngayon, sisimulan natin ang kwento ng isang babaeng tahimik lang sa paningin ng lahat pero may lakas ng pusong hindi nila inaasahan. Si Salve Llorin ay hindi lumaking marunong monghingi ng awa. Bata pa lang siya, sanay na siyang kumayod. 11 taong gulang pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama na si Lando dahil sa aksidente sa bukid. Mula noon, para bang biglang tumanda ang kanyang mga mata. Habang ang ibang batang kaedad niya ay iniisip lang kung anong laro ang gagawin sa hapon, si Salve ay natutong magsaing, maglaba, mag-igib ng tubig at mag-alaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Mirel at Jonas. Ang kanilang ina na si Maristela Llorin ay isang tahimik ngulit matinong babae. Hindi ito pala kwento tungkol sa nakaraan, ngulit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito. Malumanay ngunit parang may laging bitbit na lihim. Minsan, habang tinutulungan siya ni Salve sa pagtutupi ng mga lumang damit, nasabi ni Maristela, "Anak, hindi porket tahimik ang buhay ay wala ng bagyo. Minsan ang pinakatahimik na araw pa ang simula ng pinakamalaking pagbabago." Hindi iyon naintindihan ni Salve noon. Ang alam lang niya, kailangang mabuhay ang pamilya nila. Lumipas ang mga taon. Nagtinda siya ng kakanin sa palengke tuwing umaga, tumulong sa maliit na karinderya ni Aling Pasing sa tanghali, at sa gabi naman ay nananahi ng mga punda at uniporme para sa dagdag kita. Hindi siya nakapagtapos agad ng kolehiyo dahil inuuna niyang pag-aralin ang kapatid niyang si Mirel sa kursong edukasyon. Kahit hirap, hindi kailanmang narinig ng mga kapitbahay si Salve na nagreklamo. "Salve, bakit hindi mo naman isipin ang sarili mo?" Minsang tanong ni Aling Perla, kapitbahay nilang tindera ng gulay. Ngumiti lang siya noon habang inaayos ang basket ng pandesal. "Darating din siguro yun, Aling Perla. Sa ngayon, mas kailangan nila ako." Ganoon si Salve. Hindi maingay, hindi reklamador, pero matibay. Nakilala niya si Dario Villarreal sa pinaka-hindi niya inaasahang paraan. Isang maulan na hapon iyon sa bayan nang mawalan ng preno ang motorsiklong sinasakyan ni Dario sa pababang bahagi ng kalsada. Tumilapon ito sa gilid at bagamat hindi naman malubha ang sugat, hirap itong tumayo dahil sa nabaling paa. Habang ang ibang tao ay nakatingin lang at nagtuturo, si Salve ang unang tumakbo papunta sa kanya kahit bitbit pa ang supot ng gamot para sa kanyang ina. "Huwag po kayong gagalaw agad," sabi niya habang lumuluhod sa maputik na daan. "Baka lalong lumala ang pilay." Napangiwi si Dario. "Pasensya na, naaabala ka pa." "Mas malaking abala kung papabayaan kitang nakahandusel dito," sagot ni Salve habang pinapara ang tricycle. Hindi alam ni Salve na ang lalaking tinulungan niya ay anak pala ng isa sa pinakakilalang pamilya sa lungsod, ang mga Villarreal. Ngunit taliwas sa inaasahan niya sa isang mayamang lalaki, walang yabang si Dario. Tahimik ito, magalang at marunong magpasalamat. Ilang araw matapos ang aksidente, bumalik ito sa palengke para hanapin siya. "Ikaw ba si Salve?" tanong niya habang hawak ang isang maliit na kahon ng prutas. Nagulat pa siya. "Opo, bakit po?" "Ako yung inabutan mo ng tulong sa kalsada. Hindi kita mapapasalamatan ng maayos noon." Tinanggap ni Salve ang prutas, ngumit halatang naiilang. "Hindi niyo na po kailangan yan. Kahit sino gagawa noon." Napangiti si Dario pero may lungkot ang mga mata. "Hindi rin, maraming nakakita, ikaw lang ang tumulong." Doon nagsimula ang hindi nila inaasahang paglapit sa isa't isa. Hindi agad naging madali ang lahat. Magkaiba ang mundong kinalakihan nila. Si Salve ay sanay sa pinagtagpi-tagping pangarap at lumang tsinelas na inuulit-ulit ang tahi. Si Dario naman ay lumaki sa malaking bahay sa isang mataas na bahagi ng syudad. May sariling sasakyan, pribadong eskwelahan, at mga tao sa paligid na palaging may sinasabi tungkol sa estado, pangalan at reputasyon. Ngunit sa kabila nun, mas naging malapit sila. Hindi si Dario ang tipong magpapansin sa mamahaling regalo o malalaking pangako. Madalas, sinusundo lang siya nito sa palengke at sinasamahan siyang maglakad pa uwi habang bitbit pa ang natitirang paninda.
Kapag nakaupo sila sa waiting shed sa gilid ng kalsada, doon sila pinakakomportable. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Dario. Saan? Sa pag-aalaga sa lahat, parang wala kang pahinga. Sumilip si Salve sa malayong bukirin. Napapagod, pero hindi pwedeng huminto. Dahan-dahang tumanda si Dario. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Napababa ng tingin si Salve. Hindi siya sanay purihin. Lalong hindi siya sanay na may nakakakita sa mga sugat na tinatago niya. Nang mamatay si Maristela makalipas ang 2 taon dahil sa komplikasyon sa baga, muling gumuho ang mundo ni Salve. Sa araw ng libing, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kabaong ng ina, hawak ang isang lumang supot na iniwan nito. Naroon ang ilang dokumento, isang lumang fountain pen at isang sulat na hindi muna niya binasa dahil hindi pa niya kaya. Sa panahong iyon, mas lalong naging sandigan si Dario. Hindi siya nawawala sa tabi niya. Hindi rin niya minamadali si Salve sa paghilom. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi. Bulong ni Dario isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng bahay nila sa probinsya. Mahinang napatawa si Salve kahit namumugto ang mata. Sino ako kung bibigay ako? Ako, sagot ni Dario. Kung papayag ka. Iyon ang gabing unang umiyak si Salve sa harap niya nang hindi nagtatakip ng mukha. Makalipas ang ilang buwan, niyaya ni Dario si Salve na magpakasal. Hindi iyon ang granding proposal. Walang bulaklak na inangkat, walang violin, walang maluhong restaurant. Sa halip, naganap iyon sa harap ng lumang simbahan sa bayan pagkatapos nilang magsindi ng kandila kay Maristela. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, sabi ni Dario habang nanginginig ng bahagyahang boses. Pero ipinapangako kong hindi kita hahayaang mag-isa. Pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Salve, hindi dahil sa ganda ng esena, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong pumiling samahan siya sa bigat ng buhay. Nagpakasal sila sa huwes ng lihim. At doon nagsimulang umitim ang langit sa ibabaw ng kanilang pagsasama. Ang ina ni Dario na si Doña Bernice Millareal ay isang babaeng kinakatakutan maging ng mga kasambahay. Matangkad, laging maayos ang bihis at may titig na parang kayang sukati ng halaga ng isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Para sa kanya, ang pamilya ay hindi basta dugo. Ito ay pangalan, kapangyarihan at antas sa lipunan. Kaya nang malaman niyang lihim na nagpakasal ang kanyang anak sa isang babaeng mula sa probinsya, parang binuhusan siya ng kumukulong tubig sa galit. Hindi ko siya kilala. Wala siyang apelyedong madadala sa mesa at higit sa lahat, wala siyang silbing maidudulot sa pamilyang ito. Malamig niyang sabi kay Dario sa isang pribadong hapunan. Ma, asawa ko siya at mahal ko siya. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap na walang pinag-aaralan sa galaw ng mundo. Putol ni Doña Bernice. Ang mga Villareal ay hindi nagpapasya gamit ang puso lamang. Ngulit hindi na umatras si Dario. Sa kalaunan, napilitan si Doña Bernice na papasukin si Salve sa bahay. Hindi dahil tinanggap niya ito, kundi dahil ayaw niyang mapahiya ang sarili sa iskandalong lalabas kung tuluyan niyang itatakwil ang sariling anak. Ang bahay ng mga Villareal ay parang maliit na kaharian sa loob ng exclusive subdivision. May malawak na bakuran, 2 fountain, hardin ng mga imported na halaman at garahe na laging may 3 sasakyan. Sa unang araw ng pagpasok ni Salve roon bilang legal na asawa ni Dario, pakiramdam niya ay hindi siya manugang, kundi isang bisitang hindi alam kung hanggang kailan papayagang manatili. Isa-isang nagpakilala ang mga taong nakatira at umiikot sa bahay. Una, si Leora Villareal, ang nakabatang kapatid ni Dario na laging perpekto ang ayos. Matamis magsalita sa harap ng iba, ngulit matalim tumingin kapag walang nakakakita. Sumunod si Tobren Villareal, ang bunsong kapatid na sanay tumahimik sa utos ng ina,
Ngunit mapapansin din ang pagiging mahina ang loob. Nariyan din si Yaya Feling na agad nagpakita ng kabaitan kay Salve gamit ang pag-abot ng isang basong malamig na tubig sa unang araw nito. At sa hardin ay naroon si Mang Sereno, ang matandang hardinero na halos 30 taon nang naninilsihan sa pamilya. "Magtiis ka lang, iho. Iha." Mahinang sabi ni Yaya Feling nang isang minsang makita niyang tulala si Salve sa kusina. "Hindi lahat dito masama." Ngumiti si Salve. "Maraming salamat po." Sa labas naman ng bahay ay naroon ang mga kapitbahay na mahilig magmasdan. Si Minda Sarmiento na laging nakasandal sa bintana tuwing may bagong balita. Si Aling Cora Viduya na parang may radyo sa bibig sa bilis magkalat ng chismis. Si Tessie Bayot na kunwaring relihiyosa pero unang humuhusga. At si Narciso Buwan na mahilig magkomento tungkol sa buhay ng iba habang wala namang maayos sa kanyang sariling pamilya. "Siya ba yung pinakasalan?" Bulong ni Aling Cora sa labas ng gate isang hapon. "Oo raw, mukha namang maamo. Kaso alam mo na, hindi bagay." Narinig iyon ni Salve habang nagdidilig ng halaman, ngunit nagpanggap siyang wala siyang napansin. Sanay na siya sa tingin ng mga taong mabilis humusga. Sa mga unang buwan niya sa bahay Villarreal, ginawa ni Salve ang lahat para makisama. Gumigising siya ng maaga kahit may kasambahay naman para maghanda ng kape ni Dario. Tumutulong siya sa kusina kahit hindi naman siya inuutusan. Magalang siyang bumabati kay Doña Bernice tuwing umaga. "Magandang umaga po, Mama." Isang sulyap lang ang sagot sa kanya ng matandang babae. "Huwag mo akong tawaging Mama kung hindi mo pa napapatunayang karapat-dapat ka." Masakit iyon, ngulit ngumiti pa rin si Salve. Hindi pa niya alam noon na ang mga unang sugat na iyon ay simula pa lang ng mas matinding unos na darating sa buhay niya. Sa puntong ito ng kanyang pagpasok sa pamilya Villarreal, isa pa lamang ang malinaw. Hindi simpleng pagtututol ang nararamdaman ni Doña Bernice para sa kanya. May kung anong mas malalim, mas malamig at mas mapanganib na unti-unti nang gumagalaw sa loob ng malaking bahay na iyon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ng lahat ng nanonood ngayon. I-comment mo naman kung nasan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap sundan ng isang kwento kapag pakiramdam mo ay kasama ka talaga sa paglalakbay ng mga tauhan. Ngayon, lalo pang lalalim ang mundo ni Salve at dito natin makikita kung paanong ang tahimik na pagtitiis ay unti-unting sinusubok ng mga taong gustong sirain ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng mga unang buwan ni Salve sa bahay ng mga Villarreal, lalo niyang naramdaman na hindi siya basta hindi tanggap. Sadyang gusto siyang iparamdam ni Doña Bernice na isa siyang pagkakamali sa pamilyang iyon. Hindi ito ginagawa ng biyenan sa lantaran sa lahat ng pagkakataon. Minsan ay banayad, pero mas masakit dahil paulit-ulit. Isang umaga, habang tahimik na nag-aalmusal ang pamilya, naglakas loob si Salve na maghain ng mainit na pandesal at omelette na siya mismo ang tumulong ihanda sa kusina. "Dario, paborito mo to, di ba?" Maingat niyang sabi habang inilalapag ang plato sa mesa. Ngunit bago pa makasagot si Dario ay nagsalita na si Doña Bernice, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Salve, hindi mo kailangang makialam sa ginagawa ng mga tao rito. May tagaluto na kami. Hindi ito probinsya na lahat na lang pinapakialaman mo." Napahinto si Salve. Hindi siya agad nakasagot. Si Dario naman ay napatingin sa ina. "Ma, nag-a-assist lang naman siya." Kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang, mas mabuti sigurong sa likod bahay siya tumulong. Yung garahe ilang araw nang maalikabok. Malinaw iyon. Hindi iyon simpleng utos. Isa iyong paraan ng pagpapaalala na kahit asawa siya ng anak ng may-ari ng bahay, ay para kay Doña Bernice ay mababa pa rin ang lugar niya. Simula noon, halos araw-araw ay may bagong paraang naiisip ang biyenan para maliitin siya. Pinalilinisan siya ng garahe kahit tirik ang araw. Inuutusang ayusin ang bodega ng mga lumang gamit habang nagpapahinga ang ibang tao. Pinapasingit siya sa mga trabahong hindi naman dapat sa kanya. Kapag may mga bisita, hindi siya pinapaupo agad sa sala.
Kapag may hapag-kainan, kadalasan ay siya ang huling tinatawag at minsan pa nga ay pinapahitiwag na sa kusina na lang kumain. Isang tanghali, habang nagsasandok siya ng ulam sa maliit na plato sa kusina, pumasok si Leora na may hawak na cellphone at halatang galing sa video call sa mga kaibigan nito. "Ay, nandito pala," sabi ni Leora habang sinisipat ang ulam. "Huwag mo nang galawin yung baked salmon, kay mama at sa bisita yon. Diyan ka na lang sa ginisang munggo, bagay naman sa'yo." Mahina lamang ang sagot ni Salve. "Sige." Natawa si Leora at naglakad labas. Bago tuluyang umalis ay bumulong pa ito. "Buti na lang talaga mabait ang kuya ko. Kung hindi, hindi ka makakatapak rito." Masakit ang mga salitang iyon, ngunit pinili na naman ni Salve ang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang maging dahilan ng mas malaking gulo sa pagitan ni Dario at ng pamilya nito. Nakikita niya kasing pilit ding ipinaglalaban ni Dario ang katahimikan sa bahay, lalo na't kasi simula pa lamang nitong magpatayo ng sariling construction supply business at ayaw nitong madamay sa iskandalo ang kanilang pangalan sa mga kasosyo. Sa kabila ng lahat, may mga taong unti-unting gumagaan ng loob kay Salve. Isa na rito si Yaya Feling na madalas siyang abutan ng malamig na tubig pagkatapos siyang utusan ni Doña Bernie sa kung ano-anong gawain. Minsan, habang pareho silang nasa likod bahay at nagbubukod ng mga lumang paso, napaupo si Yaya Feling dahil sa pananakit ng tuhod. "Naku, Yaya, wag na po kayong tumayo. Ako na rito," agad na sabi ni Salve. "Nakakahiya naman sa'yo, hiha." Sagot ng matanda habang hinihimas ang tuhod. "Dapat nga ikaw ang pinapahinga. Ikaw itong bagong kasal." Ngumiti si Salve kahit pagod. "Sanay na po ako. Saka kayo naman po ang tumutulong sa akin dito." Mula noon, si Salve na mismo ang naglalagay ng mainit na pumento sa tuhod ni Yaya Feling tuwing gabi. Pinagluluto rin niya ito ng salabat kapag umaatake ang rayuma. Hindi man iyon malalaking bagay, pero naramdaman ng matanda ang kabutihan niyang hindi ipinapakita para may kapalit. Sa kabilang banda, nakilala rin siya ng ilang kapitbahay sa ibang paraan. Isang gabi, nagkagulo sa tapat ng bahay ni Belen Aranja, isang biyudang nakatira 2 kanto mula sa subdivision gate. Nilalagnat ng mataas ang anak nitong si Timo at wala itong perang pambili ng gamot. Narinig iyon ni Salve habang pauwi galing maliit na tindahang malapit sa guardhouse. "Naku, salamat at nakita kita, Salve," nanginginig na sabi ni Belen. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang init-init ng bata." Hindi na nag-atubili si Salve. Kinuha niya ang perang nakalaan sana sa pambili niya ng sabon at gatas, saka bumili ng gamot at oral rehydration salts. Siya rin ang nagbantay sa bata hanggang madaling araw habang umiiyak si Belen sa gilid. "Paano kita babayaran?" Mahina nitong tanong kinabukasan. Umiling si Salve. "Hindi niya po ako kailangang bayaran. Basta pagalingin natin si Timo." Doon nagsimulang makita ng ilang tao sa paligid ang tunay niyang ugali. Hindi siya pala sagot, hindi siya palaban sa salita, ngunit tahimik siyang marunong tumulong kahit kapos din siya. Maging ang batang si Kiko Di Malanta na anak ng driver ng isa pang bahay sa subdivision ay napalapit sa kanya. Tuwing hapon kapag may ilang minutong pahinga si Salve, tinuturuan niya itong bumasa sa gilid ng hardin habang nakaupo sila sa sementadong bangko. "Ate Salve, ito ba ay ba o da?" Tanong ng bata habang hawak ang lumang alphabet book. "Ba yan, Kiko?" Sagot niya habang numingiti. Kapag may isang bilog sa baba, ba. Kapag nasa taas, saka magiging iba. "Ang hirap po." "Huwag kang matakot sa mahirap. Minsan dyan nagsisimula ang galing." Napapansin niyon ng Mang Sereno mula sa pagdidilig ng mga halangan. Hindi siya madalas magsalita, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang paghanga sa kabutihan ng dalaga. May mga sandaling para bang gusto niyang sabihin ng isang bagay, ngunit lagi siyang napipigilan. Sa loob ng bahay, habang unti-unting nagkakaroon ng mabuting tingin ng ilang tao kay Salve, siya namang lalong umiigting ang pangmamaliit ni Leora. Pakiramdam nito ay nawawala ang kontrol sa kwento ng bahay. Sanay na si Leora na siya ang pinakakinaaaliwan, pinakapinupuri at pinakakinaabangan sa pamilya. Hindi niya matanggap na ang babaeng minamaliit niya ay unti-unting nagkakaroon ng mabuting imahe sa mga tao. Isang hapon, habang nag-aayos si Salve ng kanyang maliit na cabinet sa silid nila ni Dario, napansin ni Leora ang isang lumang envelope na nakatupi ng maayos sa ilalim ng mga damit. "Ano yan?" Bigla nitong tanong mula sa pintuan. Nagulat si Salve. "Mga lumang papeles lang po ng mama ko." Lumapit si Leora nang walang paalam at halos hablutin ng envelope. "Bakit parang importante? Naka-plastic pa." Agad iyong hinawak ni Salve.
Pakiusap Ate Leora, alaala ko po yan sa kanya. Ngunit sa isang kisap mata, iba na ang pumasok sa isip ni Leora. Kinagabihan, narinig ni Salve mula sa labas ng family room ang boses ni Leora habang kausap ang ina nito. Mama, sinasabi ko sa'yo, may tinatago yang si Salve. Hindi ordinaryong papeles. Baka mamaya matagal na pala ang plano ng lahat. Baka may hinahabol sa pamilya natin. Tahimik si Salve sa dilim ng hallway. Hindi siya pumasok, hindi siya sumagot, ngulit mahigpit niyang inakap ang envelope na nasa dibdib niya. Ang totoo, hindi rin lubos na alam ng buong laman ng mga iniwang dokumento ng kanyang ina. Ilang beses na niyang itong nabuksan pero hindi niya lubos maintindihan ang ibang detalye. May mga lumang resibo, sulat kamay na tala, pangalan ng mga taong hindi pamilyar sa kanya at isang fountain pen na may nakaukit na pangalang CA. Minsan, naaalala niyang may ilang gabing nagkukwentuhan ng kanyang ina sa mga salitang bitin, gaya dang may mga utang na hindi pera ang kabayaran at may mga pangalan na dapat mong tandaan sa tamang panahon. Noong buhay pa si Maristela, nagtaka na rin si Salve kung bakit marunong magsalita ng formal na Ingles ang ina niya kahit simpleng buhay lang sila. Minsan ay nahuhuli niya itong nagbibilang ng mga lumang numero sa ledger notebook parang sanay sa accounting. Noon, inakala niya baka naturuan lamang sa simbahan o sa dati niyang pinasukan. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman niyang may bahagi ng nakaraan ng kanyang ina na sadyang hindi ipinabol. Isang gabi, hindi na napigilan ni Salve ang sarili. Binuksan niya ang envelope at isa-isang tiningnan ng mga laman nito sa mahining liwanag ng bedside lamp. May isang sulat doon na may pirma ng isang babaeng nagnanangalang Celestina Auregano at may isa pang pahina na tila listahan ng mga account at properties na hawak sa ngalan ng ibang tao. Hindi niya lubos maunawaan, ngulit sapat iyon para kabahan siya. Pagpasok ni Dario sa kwarto, nadatan niyang itong tulala. Anong iniisip mo? Tanong nito habang nauupo sa gilid ng kama. Sandaling natahimik si Salve bago sumagot. Sa tingin mo ba, pwedeng may mga bagay sa nakaraan ng isang tao na babalik kahit ayaw mo nang guluhin? Tinitigan siya ni Dario. May nangyari ba? Ito lang. Sabay abot niya ng ilan sa mga papel. Iniwan ng mama ko. Hindi ko pa rin maintindihan lahat. Pero pakiramdam ko, may dahilan kung bakit ayaw niyang mawala to. Tiningnan ni Dario ang mga papel. Ngunit umiling din. Mukhang luma pero parang mahalaga. Itatago muna natin. Huwag mo munang ipakita kahit kanino. Ganon din ang iniisip ko. Hinawakan ni Dario ang kamay niya. Salve, kahit anong malaman natin dyan, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Napayuko si Salve. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, gumaan ng bahagya ang dibdib niya. Ngungit sa kabilang bahagi ng bahay, tila mas lalo lamang nagiinit ang sitwasyon. Makalipas ang 2 araw, umalis si Doña Bernice para dumalo sa isang sosyal na tanghalian kasama ang mga kaibigan nitong sina Odessa Montalban, Vivian Zafra at Helga Chuidian. Sanay ang mga babaeng iyon sa pataasan ng tingin sa isa't isa at sa pagtitipon na iyon, naging paksa ang lihim na kasal ni Dario at ang simpleng pinagmulan ni Salve. Bernice, totoo bang palengke girl ang napangasawa ng anak mo? May halong tawa pang tanong ni Odessa. Baka naman charity case, dugtong ni Vivian. Hindi sumagot si Doña Bernice, mulit na mula ang kanyang mukha sa pagpipigil ng galit. Pag-uwi niya ng gabing iyon, malamig ang buong aura niya. Hindi siya dumiretso sa kwarto. Sa halip, naglakad siya sa sala, sa kusina, hanggang sa likod bahay na parang may binubuong desisyon sa isip. Nasalubong siya roon ni Salve na nag-aayos ng mga sampay na inabutan ng ambon. Hindi niya ito kinausap agad. Tinitigan niya lamang ito ng mahaba, mula ulo hanggang paa, na para bang mas tumitindi ang kanyang pagkamuhi sa bawat segundo. Salve. Malamig niyang tawag. Opo. Mama, po. Agad nitong sagot. Nag-aalangan pa sa pagtawag. Mabigat ang boses ni Doña Bernice. Mukhang sobra na ang laya mo rito sa bahay. Kailangan mo nang maalala kung sino ka at kung ano lang ang lugar mo. Napatingin si Salve sa kanyang biyenan. Wala pa siyang eksaktong mangyayari, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, pakiramdam niya ay may paparating na mas mabigat kaysa lahat ng tiniis niya sa mga nakaraang buwan. At sa gabing iyon,
Sa loob ng malaking bahay ng mga Villarreal, nagsimulang umikot ang isang balak na magpapahiya sa kanya sa paraang hindi pa nagagawa kailanman. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka. Mag-iwan ka ng comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang sinusundan natin ang kwento ni Salve, mas ramdam ang bawat tagpo kapag alam mong may mga taong sabay-sabay ding nakikisama sa paglalakbay niya. At sa bahaging ito, dito natin masasaksihan ang gabing halos tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao at siya ring gabing hindi inaasahang magsisilbing simula ng pagbabago. Pagkatapos sabihin ni Doña Bernice kay Salve na kailangan na nitong maalala ang lugar nito sa bahay, nagmistilang mas malamig ang hangin sa buong mansyon ng mga Villarreal. Hindi man agad sinabi ng matanda ang buo niyang balak, ramdam na iyon ni Salve sa paraan ng paglalakad nito, sa matalim na titig at sa kakaibang katahimikan na bumalot sa bahay ng gabing iyon. Nasa dining room noon si Dario, abala sa pakikipag-usap sa isang supplier sa telepono. Lumapit si Salve bit-bit ng isang basong tubig para sa asawa. Ngunit agad na nagsalita si Doña Bernice mula sa kabilang dulo ng mesa. Dario, malamig niyang wika. Hindi ka ba aalis bukas ng umaga para sa Batangas? Opo ma, maaga po. May kailangan akong ayusin sa supplier ng hollow blocks at bakal. Babalik din agad ako pag ayos. Nag-angat lamang ng kilay si Doña Bernice. Siguraduhin mong maayos. Huwag mong hayaang sablay ang negosyo, lalas dahil sa mga personal mong problema. Alam ng lahat sa mesa kung ano ang tinutukoy niya. Sandaling natahimik si Dario. Ngunit pinili nitong huwag na lang patulan ng ina. Sanay na rin siya sa mga patutsada nito. Ngunit ang hindi niya alam ay ang mismong gabing iyon ang pinipili ng ina niya upang ipatikim kay Salve ang pinakamabigat na kahihiyan. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na si Dario. Bago sumakay ng sasakyan, hinawakan pa niya ang magkabilang kamay ni Salve sa garahe. Babalik ako agad. Huwag mong intindihin masyado ang si Mama kung may sasabihin na naman. Pinilit ngumiti ni Salve kahit mabigat ang loob niya. Mag-iingat ka. Kumain ka sa tamang oras. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tumango siya, ngunit hindi niya nasabi kay Dario ang kakaibang kaba na gumugulo sa dibdib niya mula pa kagabi. Ayaw niyang mag-alala pa ito sa biyahe. Nung makaalis ang sasakyan, sakalang siya marahang huminga at bumalik sa loob ng bahay. Maghapon ay tila walang nangyaring kakaiba. Tahimik si Doña Bernice. Tahimik din si Leora na hindi pangkaraniwan. Si Tobre naman ay umalis saglit para makipagkita sa mga kaibigan. Tanging si Yaya Feling at Mang Sereno lamang ang mukhang may nararamdamang tensyon sa bahay, ngunit walang nagsasalita ng diretsyo. Bandang 5:00 ng hapon, naghahanda si Salve ng tsaa sa kusina nang biglang pumasok si Leora, halatang iritado. Nasaan ang diamond drop earrings ko? Matalim nitong tanong. Napalingon si Salve. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po ginalaw ang gamit nyo. Talaga? Naningkit ang mata ni Leora. Kasi nasa ibabaw lang yun ng vanity table ko kagabi. Ngayon wala na. Pumasok din si Doña Bernice na tila hinintay talaga ang eksenang iyon. Anong nawawala? May diamond earrings, Mama. Yung bigay ni Tito Arsenio from Hong Kong. Napabuntong hininga si Leora na tila gigil na gigil. At wala namang ibang pumapasok sa kwarto ko kundi mga tao rito sa bahay. Nagkatinginan si Yaya Feling at Salve. Agad nagsalita ang matandang kasambahay. Ma'am, baka po nailagay lang sa ibang drawer. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Doña Bernice. Feling, tumahimik ka muna. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Salve. Hindi iyon tinging nagtatanong. Tingin iyon ng taong matagal nang may gustong paratang. Salve, malamig niyang sabi. Pumasok ka ba sa kwarto ni Leora? Naghatid lang po ako ng plansa kaninang umaga pero hindi ko po ginalaw ang kahit ano roon. Hindi mo ginalaw? Leora crossed her arms, halatang nananadya. Ang convenient naman. Hindi po talaga, mabilis na sagot ni Salve. Hindi ko po kailangang kunin ang hikaon ninyo. Talaga? Singit ni Doña Bernice.
At paano namin matitiyak yan? Hindi naman namin alam kung ano ang nakasanayan mo sa probinsya. Parang may malamig na bakal na tumusok sa dibdib ni Salve sa narinig. Hindi dahil bago ang insulto, kundi dahil lantaran na itong ibinabato sa kanya nang walang kahit konting pag-iingat. Hindi po ako magnanakaw, mahinang sabi niya, ngunit matatagang boses. Ngunit tila lalo lamang itong nagpasiklab kay Doña Bernice. Huwag mo akong sagutin sa sarili kong bahay, matigas nitong sabi. Leora, tawagin mo sina Minda at Tessie. Narinig ko na sa tapat lang ang mga yan. At ikaw, Tobren, sigaw nito nang makitang kararating lamang ng bunso sa pintuan. Pumarito ka, gusto kong may saksi. Nagulat si Tobren. Ma, ano na naman po? Tumahimik ka at manood ka. Hindi nagtagal ay nagsidatingan nga ang mga kapitbahay na halos hindi na kailangang imbitahan para makisawsaw. Sina Minda Sarmiento na nakasuot pa ng house dress at tsinelas, si Aling Cora Viduya na tila tuwang-tuwa sa bagong chismis, si Tessie Bayot na may hawak pang rosaryo, at si Narciso Buwan na nagpapanggap na nagkataon lang na mapadaan. Ano raw nangyari? Bulong ni Minda kay Leora. Ngumit sapat ang lakas para marinig ng iba. Nawawala raw ang hikaw, sagot ni Leora. Kunwaring mahina ang boses pero halatang gustong iparinig sa lahat. Namutla si Salve. Hindi niya akalang dadalhin niyon ng ganiton hantas si Doña Bernice. Akala niya sisigawan lang siya o kaya ipagagalitan sa loob ng bahay. Ngunit iba pala ang balak ng matanda. Gusto niya siyang gawing palabas. Narito kayong lahat, panimula ni Doña Bernice sa bakuran na parang siya ang huwes sa isang paglilitis. Para makita ninyo kung paano ko pinapanagot ang sino mang walang respeto sa bahay na ito. Mama, wag naman ganyan, mahinang sabi ni Tobren. Wala pa naman pong patunay. Napalingon siya kanya. Ikaw, tumahimik ka kung ayaw mong mawalan din ng pakinabang sa akin. Natigil si Tobren at napayuko. Kita sa mukha niya kung gusto niyang magsalita pero duwag siyang salunggahin ang ina. Samantala, nangingilid lang ang luha sa mata ni Yaya Felling. Ma'am, baka po pwede pang pag-usapan na lang sa loob? Ngunit hindi na siya pinansin ng matanda. Humakbang si Doña Bernice palapit kay Salve. Ano ka ba talaga? Isang kahiyaan sa pamilyang ito. Mula nung tumuntong ka rito, wala kang dinalang malas, kababaan at istoryang ikinakahiya namin sa mga kaibigan namin. Mama, hindi po ako. Tumigil ka, sigaw ni Doña Bernice. Walang breeding, walang hiya. Pinagbigyan ka na ng anak ko. Pinatira ka na rito, pero ganyan ka magbayad? Napaatras ng konti si Salve. Ramdam niya ang titig ng mga kapitbahay, ang katahimikan ng mga taong dapat sana'y nagtatanggol sa kanya, at ang kumakabog na dibdib niya na parang sasabog. Ngunit mas masakit sa lahat ang bigat ng kahiyaang hindi niya malunok. Hindi ko po kinuha ang hikaw. Ulit niya sa pagkakataong ito ay namamaos na ang boses. Tessie Bayot clicked her tongue. Nako, kung totoo man o hindi, ang hirap na niyan. May uso kasi, may apoy. Hindi porkit mahirap magnanakaw. Biglang sabat ni Yaya Feling, ngunit marahan lamang. Napatingin sa kanya ang lahat. Hindi ito madalas magsalita laban sa amo. At hindi rin porkit mayaman tama na. Dugtong nito, nanginginig ang boses. Sandaling natigilan si Doña Bernice. Marahil hindi sanay na sinasalungat ng katulong. Ngulit agad ding bumalik ang tigas ng mukha niya. Kung ganyan, sama ka sa kanya kung gusto mo. Malamig nitong sagot. At pagkatapos, sa sukdulan ng galit at kayabangan, sinabi ni Doña Bernice ang salitang walang sino mang naroroon ang makakalimot. Dahil bagay ka lang sa dumi at sa mababang lugar, doon ka matutulog sa kulungan ng aso sa likod bahay. Para makita ng mga kapitbahay kung saan talaga nababagay ang isang tulad mo. Nagkagulo ang paligid. Ay Diyos ko! Mahina ngunit malinaw na nasabi ni Aling Cora na sa unang pagkakataon ay tila siya mismo ay nabigla sa kalupitan ng eksena. Mama, sobra na po iyan! Sigaw ni Tobren. Ngunit huli na. Subukan mong kontrahin ako at ikaw ang susunod na mawawalan ng perang panggimik. Malamig na banta ng matanda. Tumulo na ang luha ni Salve, pero hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, hindi siya lumuhod. Ganoon katindi ang dignidad na pilit pa rin niyang hawak kahit tinudurog siya sa harap ng lahat. Si Yaya Feling ang unang lumapit sa kanya. Iha, wag, magsalita ka.
Ipagtanggulo mo ang sarili mo. Ngulit dahan-dahang umiling si Salve. Alam niyang wala ng saysay ang salita sa gabing iyon. Napagpasihan na ang papel na gusto nilang ipasuot sa kanya. Sa likod bahay naroon ang lumang kulungan ni Bruno, ang asong matagal nang namatay. Hindi na iyon ginagamit, ngulit naroon pa in. Bakal ang pinto, sementado ang sahig, at may manipis na lumang banig na dati inilalagay sa alaga nilang aso. Mabaho ang paligid, malamig ang simoy, at halatang ginawa lamang iyong taguan ng mga lumang gamit. Ngayong gabi, iyon ang pinili nilang maging kulungan ni Salve. Habang isinasara ang maliit na pinto, parang may bahagi sa kanya na tuluyang nadurog. Naupo siya sa sulok, yakap ang sariling tuhod. Ang luha niya ay tuloy-tuloy na bumabagsak, ngunit pinipigilan niya ang hikbi. Sa loob ng mahabang panahon, tiniis niya ang pangmamaliit, ang gutom sa paggalang, ang pananahimik para sa kapayapaan ng asawa niya. Ngunit iba ang gabing iyon. Hindi na lamang ito insulto, pagkakait na ito ng pagkatao. At sa gitna ng mabahong kulungan at madilim na langit, isa-isang nagbalik sa isip niya ang mga alaala ng kahirapan sa probinsya. Ang mga gabing kumakalamang sikmura nila ng mga kapatid niya. Ang ina niyang umuubo pero pilit pa ring nagtatrabaho. Ang mga panahong tiniis niyang mapahiya sa palengke, lalaman para may maiuwi silang bigas. Ganito na lang ba lagi? Ganito na lang ba ang halaga ko sa mundong to? Ngunit kasabay ng sakit ay may isa pang alaala na dahan-dahang umangat sa isip niya. Ang boses ng kanyang ina. Anak, huwag kang matatakot kapag minamaliit ka nila. Hindi habang buhay nasa ilalim ka. May oras ang bawat katotohanan. Napapikit si Salve at mas hinigpitan ang yakap sa sarili. Hindi niya alam kung saan siya huhugot ng lakas. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Dario kinabukasan. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya muling titipunin ang dignidad na winasak ng biyenan niya sa harap ng buong komunidad. Sa kabilang dako ng bakuran, ang isang figura na tahimik na nakatayo sa dilim, si Mang Sereno. Mula sa malayo ay nasaksihan nito ang lahat, mula sa pagpaparatang hanggang sa pagkakakulong kay Salve. Nanginginig ang kamay nitong may hawak na lumang cellphone na matagal nang niyang hindi ginagamit maliban sa mga pambihirang pagkakataon. Hindi na pwedeng patagalin pa. Bulbul niya sa sarili. Matagal na niyang kinikimkim ang isang katotohanan. Matagal na rin niyang hinintay ang tamang oras. At ngayong nakita niyang itinuring na parang hayop ang anak ng isang babae na minsang nagligtas ng dangya ng isang pamilya, alam niyang wala na siyang karapatang manahimik. Lumakad siya palayo sa hardin, dumaan sa madilim na bahagi ng service gate, at doon, sa lilim ng mangga sa labas ng bakuran, kinuha niya mula sa bulsa ang isang lumang piraso ng papel na halos kupas na ang inta. Naroon ang numero na matagal niyang ipinangakong hindi tatawagan maliban kung dumating ang panahong wala ng ibang paraan. Mabagal niyang pinindot ang mga numero. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Boses ng isang babae, malamig, ngunit formal. Napapikit si Mang Sereno at saka sinigaw, mababa ngunit malinaw. Ako ito, si Sereno. Panahon na, nahanap ko na ang Salve, at ngayong gabi kung hindi kayo kikilos, baka tuluyan ng durugin ng mga Villarreal ang anak ng Maristela. Bago tayo dumiretso sa pinakakapanabik na bahaging ito ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakikinig at nanonood. I-comment mo naman kung nasa ang lugar ka ngayon at anong oras mo ito pinapanood. Mas lalo nating nararamdaman ang bigat at saya ng kwento kapag sabay-sabay natin itong dinadala kapuso. At sa bahaging ito, dito natin masasaksihan kung paano ang gabing puno ng kahiyaan ay unti-unting haharap sa umagang may dalang katotohanan. Nanatiling gising si Salve halos buong gabi sa loob ng lumang kulungan ni Bruno. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang lamig ng sementong sahig o ang alaala ng mga matang tumitig sa kanya na parang hindi siya tao. Ilang ulit niyang pinahid ang kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing susubukan niyang pumikit, bumabalik lamang sa isip niya ang boses ni Doña Bernice, ang mapanlait na tingin ni Leora at ang katahimikang ipinakita ng mga taong dapat sana'y pumigil.
Minsan, sumilip si Yaya Feling sa bandang hating gabi. May dala itong kumot at isang maliit na thermos ng mainit na tubig. Hiha! Nanginginig ang boses ng matanda habang lumuluhod sa labas ng bakal na pinto. Pasensya ka na. Wala akong nagawa. Bahagyang umangat ang ulo ni Salve. Namumugto ang mata niya, ngunit pilit siyang ngumiti. Huwag niyo pong isipin yun, Yaya. Alam ko pong gusto niyo akong ipagtanggol. Hindi ka dapat nandyan. Bulong ni Yaya Feling. Kahit sinong tao, hindi dapat tinatrato ng ganyan. Kinuha ni Salve ang kumot at mahinang tumanggo. Makakalipas din po ito. Ngunit kahit siya mismo, hindi niya alam kung naniniwala siya sa mga salitang iyon. Pagsapit ng madaling araw, nanigas na ang likod niya sa puyat at ginaw. Sa loob ng mansyon Villarreal ay nagsisimula ng gumalaw ang mga tao, ngunit walang sino mang agad lumapit sa kanya. Sa halip, ang una niyang narinig ay ang maingay na boses ni Minda Sarmiento sa labas ng gate, kausap si Aling Cora at Tessie Bayot. Nako, hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Doña Bernice kagabi. Pero may kinuhang araw na hikaw, sagot ni Tessie, bagamat hindi na kasing tapang ng tono niya kagabi. Umiling si Aling Cora. Kahit na, hindi naman yata tama yung pinatulog sa kulungan ng aso. Grabe rin naman yun. Hindi na sumagot si Salve. Pakiramdam niya'y nauupos ang natitira niyang lakas sa bawat bulong na umaabot sa kanyang pandinig. Gusto niyang tumayo, gusto niyang lumabas, gusto niyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi takot, kundi pagod. Pagod na siya sa kahihiyaang hindi niya pinili. Bandang 7:00 ng umaga, habang nagsisimulang luminaw ang araw sa loob ng subdivision, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod niya ingay ng mga sasakyang humihinto sa tapat ng mansyon Villarreal. 1, 2, 3, hanggang sa umabot ng 12. Maging si Salve, kahit hilo sa puyat, ay napalingon mula sa rehas ng kulungan. Sa labas ng malaking gate, nakahanay ang 12 maiitim na SUV. Malilinis, makikintab at halatang pagmamay-ari ng mga taong hindi basta-basta. Bumukas ang ilang pinto at mula roon ay bumaba ang mga lalaking nakabarong at dark suits, mga babaeng nakaayos ng elegante at ilang security personnel na seryoso ang mga mukha. Sa sala ng bahay, muntik mabitawan ni Leora ang kanyang tasa ng kape. Mama, mahinang sabi nito, may mga sasakyan sa labas. Lumabas agad si Doña Bernice sa terrace, suot ka ang mamahaling morning robe. Pagtingin niya sa mga sasakyan, bahagyang nagbago ang kulay ng mukha niya. Hindi takot agad ang nabasa roon, kundi kaba. Ang kaba ng taong biglang naramdaman na may puwersong mas malaki kaysa kayang kontrolin ng kanyang pangalan. Sino sila? Tanong niya sa guard sa intercom. Ma'am, sabi po nila may importante raw silang pakay sa bahay. Hinahanap po nila si Miss Salve Lorin. Napagpatingin sina Doña Bernice at Leora sa isa't isa. Halatang hindi nila iyon inaasahan. Sa ilang sandali, bumukas ang gate. Isang matandang babaeng elegante ang unang pumasok. Suot ang simple pero napakamahal na cream-colored terno. Hawak ng isang tungkod na halatang hindi palamuti, kundi bahagi ng kanyang marangal na tindig. Kasunod niya ay isang lalaking may dalang leather portfolio, isang babaeng may tablet at folder, at 4 na security personnel na maingat ngunit alerto sa paligid. Lumapit si Yaya Feling sa pinto, nalilito. Sa lakib sa palikod niya ay si Tobren at sa taas ng hagdanan ay si Leora na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Magandang umaga, mahinahong sabi ng matandang babae. Ako si Doña Celestina Auregano. Nandito ako upang kunin at kausapin si Salve Lorin. Ang apelyedong iyon ay walang ibig sabihin kay Doña Bernice sa unang segundo. Ngunit nang makita niya ang pagkakakumpas ng lalaki na sa tabi ng matanda at ang kalidad ng mga taong kasama nito, alam niyang hindi ito ordinaryong pagbisita. Anong kailangan ninyo sa manugang ko? Pilit na kalmadong tanong ni Doña Bernice habang bumababa ng hagdan. Ang lalaki sa tabi ng matanda ang sumagot. Ako si Attorney Ivan Marcelo, Legal Counsel ng pamilya Auregano. Nandito kami dahil may mahalagang bagay na may kinalaman kay Miss Salve Lorin at sa mga dokumentong iniwan ng kanyang yumaong ina na si Maristela Lorin.
Nang marinig ni Salve mula sa likod bahay ang pangalang iyon, biglang tumibok ng malakas ang dibdib niya. Maristela Llorin, pangalan ng kanyang ina. Hindi siya nananaginip. Totoo ang lahat ng naririnig niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahinang tanong ni Salve mula sa likod nang makalapit si Mang Sereno at tulungan siyang makalabas ng kulungan. Nakabalot pa sa kanya ang kumot na ibinigay ni Yaya Feling kagabi at halatang halata sa mukha niya ang hirap na pinagdaanan. Nang makita ni Doña Celestina, sandaling tumigil ang matanda. Pinagmasneg siya nito ng matagal at sa unang pagkakataon sa buong umagang iyon, nabasag ang kanyang formal na mukha. Lumambot ang mga mata niya. Ikaw nga, marhan nitong sabi. Ikaw ang mukha ni Maristela noong bata pa siya. Napatitig lamang si Salve, walang masabi. Sa harap ng lahat, kasambahay, kapitbahay, pamilya Villarreal at maging ng mga tsismosang muling nagtipon sa tapat ng gate, binuksan ni Attorney Even ang leather portfolio at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa center table ng sala. Maristela Llorin, panimula niya, ay dating personal accountant at confidential records custodian ng pamilyang Auregano mahigit 25 taon na ang nakalilipas. Nang magkaroon ng malawakang pagtatangkang ilipat ng iligal ang ilang assets at trust instruments ng pamilya, si Maristela ang nagligtas sa mahalagang ledger, titles at supporting documents bago pa tuluyang maipasok sa dayaan ang ilang mga ari-arian. Napalingon si Doña Bernice kay Liora. Hindi na nila maitago ang pagkabigla. Dahil sa nangyaring eskandalo noon, dugtong ni Attorney Even, napilitang magtago si Maristela kasama ang kanyang mga anak. Ayaw niyang madamay sa mga taong naghahabol sa mga dokumento. Sa kasamaang palad, naputol ang aming ugnayan sa kanya ng ilang taon. Ngunit bago siya mamatay, nag-iwan siya ng sapat na ebidensya na magduturo sa kinaroroonan ng kanyang panganay na anak, si Salve. Naglakad si Rufina Sabel, ang executive assistant, at inilapag ang isang lumang sulat na pamilyar kay Salve. Iyon ang sulat na nakita niya sa envelope ng kanyang ina. Ang mga hawak mong dokumento, sabi ni Doña Celestina kay Salve, ay hindi simpleng alaala. Bahagi ang mga iyan ng legal proof na ang iyong ina ang nagpreserba ng pundasyon ng aming family trust. Dahil sa kanyang katapatan, isinama ang kanyang pangalan sa isang contingent trust agreement. Nang hindi na siya mahanap, ang binipisyaryo ng bahaging iyon ay ipinasa sa kanyang direktang tagapagmana. Napalunok si Salve. Ako po? Tumanggo si Attorney Even. Oo, ikaw. Humugot ng malalim na hininga si Doña Bernice at pilit na nangumiti. Pasensya na pero baka naman may hindi lang pagkakaunawaan dito. Marami kasing magpasamantala sa panahon ngayon. Huwag na nating pahabain pa, Doña. Putol ni Doña Celestina, ngulit na natiling magalang ang boses. Ang bawat dokumentong narito ay dadaan sa tamang proseso. Hindi kami nandito para gumawa ng palabas. Nandito kami para itama ang matagal nang dapat na itama. At doon nagsimulang mabiyak ang lupang kinatatayuan ng mga Villarreal. Ipinaliwanag ni Attorney Even na hindi ibig sabihin kinabukasan ay biglang magiging napakayaman ni Salve sa isang iglap. May mga hakbang na dapat sundan, pagpapatunay sa pagkakakilanlan, pagsusumite ng original documents, pag-activate ng dormant trust accounts, paglalabas ng court-validated transfer acknowledgements. Ngulit isang bagay ang malinaw. May legal na batayan ng lahat at hindi na ito pwedeng itago o baliwalain. May nakahanda ring transitional support package para kay Miss Salve, sabi ni Rufina na bubuksan ng tablet. Kabilang dito ang temporary residence, living stipend at legal protection habang isinasagawa ang full verification process. Legal protection? Bulalas ni Liora. Napatingin sa kanya ang abogado. Oo, lalo na kung may ebidensya ng public humiliation, coercion, or degrading treatment. Mga bagay na hindi namin palalagpasin kung mapapatunayang nangyari. Biglang natahimik ang bulong sala. Maging sina Minda, Alingcora, Tessie at Narciso sa labas ay hindi makapagsalita. Hindi nila inaasahan na ang babaeng pinaud nilang pinahiya kagabi
ay haharapin ngayon ng mga taong may dalang pangalan, papeles at kapangyarihang hindi kayang tapatan ng tsismis nila. Eksakto namang dumating si Dario mula sa Batangas, halatang aliga-aga at pawis na pawis. Ilang ulit na kasing siyang tinatawagan ni Yaya Feling mula madaling araw, ngunit mahina ang signal sa dinaraanan niya. Pagpasok niya sa bahay at makita si Salve na balot pa rin sa kumot, maputla at halatang galing sa matinding kahiyan, agad niyang nabitawan ang susi ng sasakyan. Anong nangyari? Halos pabulong niyang tanong, ngunit puno ng galit at takot. Lumapit si Salve, ngunit bago pa siya makapagsalita ay si Yaya Feling na ang hindi nakapagpigil. Pinatulog siya ng mama mo sa kulungan ng aso kagabi. Umiiyak nitong sabi, sa harap ng mga kapitbahay, dahil sa nawawalang hikaw na hindi naman niya kinuha. Nanlaki ang mata ni Dario. Dahan-dahan siyang napalingon sa ina. Ma, nanginginig ang boses niya. Totoo ba yun? Hindi agad nakasagot si Doña Bernice. Sa unang pagkakataon, wala siyang makitang maayos na depensa. At sa gitna ng katahimikan, dumating ang isa pang dagok sa kamilang panig nang tumunog ang cellphone ni Bren. Napatingin ito sa screen at agad napamura sa gulat. Ate Liora, sabi nito, hawak ang phone. Nasa group chat ng barkada mo, may picture ka kagabi sa kotse. Suot mo yung earrings. Parang binuhusan ng yelo ang buong sala. Napalingon si Liora, namutla at halos maagaw ang cellphone mula sa kapatid. Hindi ko napansin. Hindi na niya natapos ang paliwanag. Sapat na iyon. Sapat para malaman ng lahat na walang batayan ang paratang kay Salve. Sapat para mapatunayan na ang kahiyan ng nakaraang gabi ay bunga ng yabang, hindi hustisya. Napasandal si Dario sa mesa, pinipigilan ng galit na sumabog. Pagkatapos ay lumakad siya papunta kay Salve at buong higpit itong niyakap sa harap ng lahat. Hindi na kita iiwan dito, mariin niyang sabi. Kahit sino pa sila, tahimik na tumulo ang luha ni Salve. Hindi na luha ng purong kahiyan, kundi ng pagkaluwag na sa wakas may liwanag ding pumasok sa pinakamadilim niyang gabi. Sa labas ng gate, ang mga kapitbahay na dati mabilis humusga ay unti-unting napayuko. Ang mga bulong nila kagabi ay napalitan ng katahimikan ngayong umaga. At sa tapat ng bahay ng mga Villarreal, sa tagitan ng 12 SUV at ng isang babaeng kagagaling lang sa kulungan ng aso, nagsimulang bumaliktad ang mundong matagal nang inakalang iisa lamang ang nagdidikta ng halaga ng tao. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat na patuloy na nakikinig at sumusubaybay. I-comment mo naman kung tagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba ang pakiramdam kapag sabay-sabay nating nasasaksihan ang pagbagsak ng mga mapang-api at ang pagbangon ng isang pusong matagal nang nilang tinatapak. At ngayon, narito na tayo sa bahaging magtatapos sa kwento ni Salve, hindi sa paghingging lang, kundi sa isang wakas na may dangal, hustisya at tunay na pagbabago. Matapos ang umagang dumating ang 12 SUV at mabunyag ang katotohanan tungkol kay Salve at sa yumaong ina nitong si Maristela, hindi na muling naging pareho ang hangin sa loob ng bahay ng mga Villarreal. Sa unang pagkakataon, walang masabi si Doña Bernice, walang ipukol na pang-iinsulto si Liora, at si Bren na dati takot na takot tumutol sa ina ay napaupo na lamang sa gilid ng sala, tulala at tila ngayon lang lubos na naunawaan kung gaano kalala ang nangyari sa kanilang tahanan. Sa gitna ng katahimikan, si Dario ang unang nagsalita. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ni Salve, halatang namumula pa rin ang mga mata nito sa pagpipigil ng galit at sakit. Mag-iimpak tayo, diretsyong sabi niya sa asawa. Hindi ka na babalik sa kwartong yon nang parang walang nangyari. Hindi ka na mananatili rito na parang utang na loob mo pa sa kanila ang paghinga mo. Bahagyang napatingin siya kanya si Salve. Pagod pa rin ang mukha niya, ngulit sa mga oras na yon, may kakaiba ng liwanag sa mga mata niya. Hindi yung yabang, hindi rin yung biglang lakas ng loob na nanggaling sa pera o nangalan. Iyon ay liwanag ng isang taong sa wakas ay nakita ang sarili niyang halaga sa gitna ng mga taong matagal siyang binalat sa kahiyan. Dario, mahinang niyang sabi, ayokong maging dahilan ng tuluyang pagkasira mo sa pamilya mo. Napailing si Dario, hindi ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ang yabang nila, ang kalupitan nila, ang pananahimik namin. Napababa ng tingin si Salve. Masakit marinig, pero totoo.
Humakbang si Doña Celestina Auregano palapit sa kanila. May nakahanda kaming pansamantalang matutuluyan sa inyo habang naaayos ang legal process. Hindi namin minamadali ang lahat, ngunit hindi rin namin hahayaang manatili si Salve sa lugar na pinagmulan ng ganitong uri ng pang-aabuso. Tumanggi si Dario. Maraming salamat po. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, may isa pang esenang nangyari na lalong napaiyak si Yaya Felling at napatahimik ang mga kapitbahay sa labas. Lumapit si Mang Sereno kay Salve hawak ang kanyang lumang sombrero sa dibdib. Yumuko ito ng bahagya, tanda ng malalim na paggalang. Patawad Hidya, matagal akong nananahimik, matagal kong inigatan ng isang pangako sa nanay mo. Pero kagabi, nang nakita kitang ikinulong na parang hayop, doon ko lang napatanto na may mga katahimikang nagiging kasalanan. Nagulat si Salve. Kayo po pala ang tumawag sa kanila? Tumanggo si Mang Sereno. Nakilala ko ang nanay mo noon. Hindi niya ako kaano-ano sa dugo, pero minsan niya akong tinulungan noong ako'y baon sa utang at muntik mawalan ng pamilya. Nang mapadpad ako rito sa bahay ng mga Villarreal bilang hardinero, hindi ko akalaing isang araw ay makikita ko ang anak niyang paglilingkuran ko sa ibang paraan. Napaluha si Salve at kusa niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi ko po malilimutan ang ginawa ninyo. Sa araw ding iyon, umalis sina Salve at Dario sa bahay ng mga Villarreal. Walang sigawan, walang drama sa paglabas. Ngunit ang bawat hakbang nila palabas ng gate ay parang isang tahimik na pagputor sa tanikala ng nakaraang paulit-ulit siyang ibinababa. Mula sa labas, naandoon sina Minda Sarmiento, Aling Cura Viduya, Tessie Bayot, Narciso Buan at maging si Belen Aranja na ngayon ay may ibang tingin na kay Salve. Lumapit si Belen, bit-bit ang munting si Timo na masigla na ang muka. Salve, nanginginig ang boses nito. Hindi ko alam ang sasabihin ko pero salamat sa lahat ng naitulong mo kahit ikaw pa ang pinakaanapi rito. Bahagyang ngumiti si Salve. Ingat kayo lagi. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya kailangang patunayan ng sarili sa mga taong noon ay nanood lang habang dinudurog siya. Sapat nang alam niyang hindi siya umalis bilang talunan. Lumipas ang mga buwan. Ang legal process ay hindi naging madali gaya ng malinaw na ipinaliwanag ni na Doña Celestina at Attorney Ivan Marcelo. Kailangan ni Salve na dumaan sa sunod-sunod na pagpirma, identity verification, records review at closed-door meetings kasama ng mga financial trustees at legal team ng mga Oregano. Hindi agad dumating ang biyaya bilang isang biglaang himala. Dumating ito ng dahan-dahan, maayos at may patunay. Habang ginagawa iyon, samantalang sinarinyang ni Dario ang isang maaliwalas ngunit simpleng townhouse na inihanda ng pamilya Oregano. Hindi iyon kasing laki ng bahay ng mga Villarreal, ngunit para kay Salve, iyon ang unang tahanang hindi siya tinarato bilang pabigat. Doon siya unang nakatulog ng mahimbing nang walang takot na magising sa boses ng biyanan. Doon siya unang nakakain sa hapag nang hindi iniisip kung karapat-dapat ba siyang umupo. Hindi rin nagpabaya si Dario. Sa halip na sumandal lamang sa bagong katayuan ni Salve, lalo pa itong nagsumikap sa sarili nitong negosyo. Mas naging porsigido siyang ayusin ang construction supply business, kumuha ng mas maayos na accounting system at linisin ang mga lumang utang ng kumpanya niya upang mapatunayan kay Salve at sa sarili niya na kaya niyang tumayo hindi bilang anak ng Villarreal, kundi bilang sariling lalaki. Isang gabi, habang magkatabi silang umiinom ng tsaa sa maliit na balkonya ng townhouse, tinanong siya ni Salve, "Hindi ka ba nagsisisi?" Nagulat si Dario. "Saan?" "Na ako ang pinili mo. Dahil mula nang napangasawa mo ko, parang puro gulo ang ibinigay ko sa buhay mo." Agad umiling si Dario. "Huwag mong sasabihin yan. Ang totoo, ikaw ang unang taang nagturo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng dangal. Kung nagsisi man ako, iyon ay dahil hindi kita na ipagtanggol agad." Tahimik si Salve sandali, saka sumandal sa balikat niya. "Ang mahalaga, nandito ka." Sa paglipas ng isa pang taon, tuluyan ng naisakatuparan ang paglabas ng trust allocations na iniwan para sa tagapagmana ni Maristela. Kasama roon ng ilang rental properties, bahagi sa isang dormant holding corporation at sapat na pondo upang makapagpatayo si Salve ng isang proyekto na matagal nang unti-unting umuusbong sa isip niya.
Hindi niya piniling gastusin ang lahat sa luho. Hindi siya bumili agad ng mansyon. Hindi rin siya nagpakalunod sa branded bags o social events para magpasikat. Sa halip, itinayo niya ang Maristela Women's Resource Center, isang organisasyon na may malinaw na layuning tulungan ng mga babaeng inapi sa sariling tahanan, mga kasambahay na walang kakampi, at mga inang biglang nawalan ng kabubuhayan o ligtas na matutuluyan. Nang una niyang sabihin ang planong iyon kay Doña Celestina, ngumiti ang matanda sa paraang bihirang-bihira niyang gawin. Bakit iyon ang gusto mo? Tumingin si Salve sa blueprint ng center. Kasi alam ko ang pakiramdam ng matahimik na inaapi. Yung kahit nasa loob ka pa ng bahay, parang wala kang tahanan. Ayokong matapos ang kwento ko na ako lang ang umahon. Naging mabilis ang mga sumunod na buwan. Kinuha niya si Belen Aranja bilang isa sa mga community coordinators ng center dahil nakita niya rito ang tibay ng loob ng isang ina na lumalabang isang lang. Si Yaya Feling naman ay ginawa niyang caretaker ng temporary shelter wing at supervisor sa kusina, bagay na labis nitong ikinaiyak dahil sa unang pagkakataon ay may taong tumingin sa kanya hindi lang bilang katulong kundi bilang taong may malasakit at kakayahan. Si Mama Mary at ang nanay mo lang ang nakapag-iyak sa akin ng ganito. Sabi ni Yaya Feling habang hawak ang appointment papers. Ngayon, ikaw na. Pati si Kiko Di Malanta ay hindi niya nakalimutan. Tinulungan niya itong makapasok sa mas maayos na paaralan. At si Timo, ang anak ni Belen, ay isinama sa Feeding at Scholarship Assistance Program ng center. Samantala, ang mga Villarreal ay unti-unting dumanas ng makatotohanang bunga ng sarili nilang mga ginawa. Hindi sila agad nalugmok sa isang araw, ngulit dahan-dahan silang gumuho. Ang ilang investors na kliyente ni Doña Bernice sa social circle ay umurong matapos kumalat sa pribadong hanay ng alta sosyedad ang istorya ng pagpapahiya niya sa sariling manugang. Hindi man ito umabot sa pahayagan, sapat ang pabulong-bulong na usapan sa kanilang mundo para sirain ang reputasyon niyang matagal niyang inalagaan. Minsan, isang dating amiga niya na si Odessa Montalban ang narinig mismo ni Liora na nagsabi sa isang charity brunch, "Kung paano mo tratuhin ang mga taong mas mahina sa'yo, doon lumalabas ang tunay mong klase." Mas masakit iyon para kay Doña Bernice kaysa anumang sigaw. Si Liora naman ay iniwan ng fiancé nitong si Rafael Tanchinco, isang lalaking mula rin sa prominenteng pamilya. Hindi raw nito kayang pumasok sa pamilyang puno ng eskandalo at kahihiyan. "Hindi kita iniiwan dahil sa chismis lang," sabi ni Rafael sa huling pag-uusap nila. "Iniiwan kita dahil nakita ko kung paano ka nananahimik habang may taong winawasak sa harap mo." Bahagya siyang ngumiti. Hindi man natin mababago ang mga gabing sumira sa atin, pwede nating gawing simula ang umagang pinili nating tumayo. Sa gilid ng entablado, tahimik na pinunasan ni Dario ang sulok ng mata niya. Si Yaya Feling ay nakangiting umiiyak. Si Belen ay yakap ang anak at si Kiko, na dating nahihirapang bumasa, ay marahang binigkas ang mga salitang nakasulat sa malaking tarp. Dangal, lakas, bagong simula. Nang natapos ang programa at unti-unting lumubog ang araw, lumabas si Salve sa hardin ng center. Nandoon ang ilang rosas, ilang halamang gamot, at isang simpleng upuang kahoy sa ilalim ng puno. Umupo siya roon sandali, pinakikiramdam ang hangin sa dapit hapon. Lumapot si Dario at umupo sa tabi niya. "Tahimik ka," sabi nito. Ngumiti si Salve. "Iniisip ko lang, ang layo na pala." "Mula sa kulungan ng aso?" marahang tanong niya. Tumanggo si Salve, ngunit wala nang pait sa mga mata niya. "Oo, mula roon." Tinignan niya ang gusali sa harap nila, ang mga ilaw sa loob, ang mga babaeng nag-uusap, ang mga batang tumatawa, ang kusinang abala pa rin dahil may mga bagong dumarating na tutulungan. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang sarili bilang babaeng inapi ng biyenan. Nakikita na niya ang sarili bilang babaeng nakaligtas, tumayo at may kakayahang magbukas ng pinto para sa iba.
At habang papalubog ang araw sa likod ng center na ipinangalan niya sa kanyang ina, naisip ni Salve na ang gabing pinatulog siya sa kulungan ng aso ay hindi pala naging wakas ng kanyang dangal. Iyon ang gabing akala ng iba ay tuluyan na siyang makukulong sa hiya, pero siya palang simula ng buhay na hindi na kailanman kayang yurakan, ikulong o maliitin ni Noan.